Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Mahigit 1.2 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa bahay ng isang public school teacher sa Dagupan City. COMELEC ipinaalala sa mga kandidato ang mga bawal gawin sa Semana Santa. Mga beachgoer dagsa sa Tondaligan Beach ngayong holiday. Ilang beachgoers ininda ang matinding init ng panahon. At Padre Pio Pilgrim Site sa Pasukin, Ilocos Norte, dinarayo ng mga namamanata para sa Semana Santa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato ang mga bawal gawin sa Semana Santa. Pangangampanya ng mga kandidato sa Maundy Thursday at Good Friday, mahigpit na ipinagbabawal. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Ilang araw bago ang Semana Santa, maaga na nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato na bawal ang pagangampanya sa Maundy Thursday o Huwebes Santo at sa Good Friday o Biyernes Santo. Maituturing na election offense, alinsunod sa resolusyon ng COMELEC kaugnay sa umiiral na batas sa campaign ban na tinatawag na quiet period. Any type of campaigning, like for example, yung mga public rallies, motorcades, social media, so long as ang purpose is to campaign. Bawal ding mangampanya kahit sa social media. Hindi lang kandidato ang pinalalahanan ng COMELEC, kundi maging ang supporters. Yung mga supporters, sila yung pwedeng makasuhan dyan. Anyway, yung prohibited campaigning, hindi lang naman po applicable yan sa mga candidates, including any person actually. Panawagan ng COMELEC sa mga kandidato na irespeto ang mapayapang paggunita sa Semana Santa, lalo pat 2 araw lang naman ipinagbabawal ang pangangampanya. Dapat lang po talaga na natin na i-respect po yung Holy Week, na magninay-nilay po tayo sa Holy Week and respect po natin yung religion po ng ibang artista. Tiniyak ng COMELEC ang mahigpit na monitoring sa Semana Santa. Panawagan din nila ang partisipasyon ng publiko. I-report sa COMELEC sakaling may mga kandidatong makitang mangangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Truck ban ipatutupad sa Manaoag, Pangasinan mula April 16 hanggang 20 para maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Semana Santa. Balitang hatid ni Glam Caligdan Dizon. Karaniwang dinadagsa ng mga deboto ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag sa Pangasinan. Kaya para maibsan ang inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa Semana Santa, magpapatupad ng temporary truck ban sa bayan ng Manaoag. Mula April 16 hanggang April 20, ipagbabawal na dumaan sa sentro ng bayan ang mga 10-wheel truck o mas malalaki pang sasakyan. Yung mga manggagaling sa bayan ng Lawak at Pusurubio, dito po sa may along tinatawag namin Coastal Road, diversion road po yan, yung mga truck na manggagaling sa San Jacinto. Kasi wala pong alternative route yan. Kaya doon pa lang sa may Santa Maria, kailangan maharang na po yung mga malalaking truck para i-divert sila papuntang Mapandan. Kalahating milyong deboto ang inaasahang dadagsa sa Minor Basilica ng Manaoag sa Semana Santa. May mga itinalaga naman na mga parking area malapit sa simbahan. May mga tao po talagang matigas ang ulo na sinasamantala din talaga yung presensya ng ating mga bisita. Nakikiusap po kami sa lahat po ng mga may-ari ng mga parking lots, candle boys, parking boys, pakiusap po, maging makatao po tayo sa ating mga bisita. Papayagang dumaan ang mga pampasaherong bus para magbaba at magsakay ng pasahero sa itinakdang lugar sa bayan. Full force din ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang force multipliers upang umalalay sa mga deboto. Kasama si Ron Taniedo, Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Halos 200 grams o mahigit 1.2 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa bahay ng isang guro sa Dagupan City. Tutukan sa report.
Arestado sa sinagawang search warrant operation ang 51 anyos na lalaking guro na si alias Maestro sa barangay Pantal, Dagupan City kahapon. Nakuha sa bahay ng suspect ang halos 200 grams ng hinihinalang shabu na aabot sa mahigit 1.2 million pesos ang halaga. Na-recover din ang isang sachet ng dried marijuana leaves at ilang drug paraphernalia. Implement tayo sa dalawang bahay na aka Maestro. So luckily, doon sa old house nila, nakakuha tayo ng 159 sachet ng pinaghiniwalang shabu. So worth 1,271,000 as estimated. At ganoon din nakakuha tayo ng isang sachet ng marijuana. Ayon sa otoridad, matagal na nilang minamanmanan ng suspect na isang high-value individual dahil sa pagtutulak ng iligal na droga. May natatanggap na rin umano silang report, kaya nagsagawa sila ng surveillance sa suspect. Nakakatanggap na tayo ng mga information dito sa teacher na to. So nag-conduct po tayo ng mga surveillances at kumuha tayo ng mga confidential informant na pwede nating penetrate sa kanya. Nagresulta nga tayo sa positive na operasyon. Wala pang pahayag ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act o RA 9165. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, matinding init ang nararanasan sa maraming lugar, lalo't buong bansa na ulit ang apektado ng easterlies. Ang easterlies na umiihip sa bansa ay mainit at maalinsangang hangin galing sa karagatang Pasipiko. Bukod sa init ng panahon, posible rin itong magdala ng mga pag-uulan dahil sa thunderstorms. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kasama riyan ang Cagayan, Isabela, Cordillera, Ilocos Provinces, Pangasinan at Zambales. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Isa sa mga kilalang dinarayo ng mga namamanata para sa Semana Santa ang pilgrim site ni Padre Pio sa Pasukin, Ilocos Norte. Bukod kasi sa tahimik ang lugar, malamig pa dahil napapalibutan ng malalaking puno. Pagpasok sa lugar, bubungad ang higanting imahen ni Padre Pio. May candle chapel na pwedeng magtirik ng kandila at mag-alay ng dasal. Maganda rin ang Stations of the Cross dahil paakyat ito ng burol. Sa ngayon, marami na ang mga dumarayong deboto na galing pa sa iba't ibang lugar. Ang pilgrim site ni Padre Pio ay makikita sa highway sa Barangay Davila sa bayan ng Pasukin. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga beachgoer, dagsa sa mga baybayin ngayong holiday. Ilang beachgoer naman ang ininda ang matinding init ng panahon. Kaugnay niyan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ngayong holiday, dagsa ang mga beachgoer sa mga baybayin sa probinsya ng Pangasinan. Sa Tondaligan Beach sa Dagupan City, piniling mamasyal ng pamilya ni Precious Riabad mula pa sa Binangonan, Rizal. Sinusulit nila ang ganda ng panahon para magbakasyon. Para po mag-swimming. Opo, tsaka family bonding na rin po kasi minsan lang magkasama-sama yung family. Ang mga guro naman na mula sa Santa Maria, Pangasinan, pinili rin magpunta sa beach ngayong holiday sa pagulitan ng araw ng Kagitingan. Unang-una, sa init ng panahon. Tapos holiday ngayon, alam nyo naman na maraming trabaho ang mga teachers. So napagdesisyonan namin na dito na lang i-celebrate. At dahil ilang araw nang nakapagtatala ng mataas na heat index sa Dagupan City, kaya ininda ng ilan ang matinding init ng panahon.
Kaya para maibsan ng init, pinili ng ilan na magbabad sa malamig na tubig sa dagat. At dahil dagsa ang beachgoers, todo bantay naman ang ilang magulang sa mga anak na naliligo sa dagat. Para po masabihan sila na wag po silang pumunta sa malalim na parte para po hindi po sila malunod para po sa kanilang safety po at sa lahat po ng mga kasama po nilang mga bata. Ipinagbabawal ang pagligo sa dagat ng mga lasing o nasa impluwensya ng alak. Kailangan din nagwardyado ng mga magulang ang mga batang naliligo. May mga nakatalagang lifeguard para matiyak ang kaligtasan ng mga bibisita sa Tandaligan Beach. Sa mga naliligo, dapat sa gilid na lang kayo, huwag na kayo masyadong punta sa malayo para iwas po natin sa disgrasya. Chris, sa mga oras nga na ito ay dagsari ng mga beachgoer dito nga sa May San Fabian Beach. Actually, may kataasan at kalakasan yung alon sa baybayin kaya naman naka-standby ang MDRRM o ganun din ang Philippine Coast Guard. Samantala, naitala ngayong araw ang 44 degrees Celsius na heat index o damang init sa Dagupan City. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagunita ng ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samant Shrine of Valor sa Bataan, kung saan taunang binibigyan ng pugay ang kagitingan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo na namatay dito noong Pangalawang Digmaang Pangdaigdig. Ayon sa Pangulo, sana magsilbing aral ang nangyari sa Bataan sa napakasamang epekto ng giyera sa buong mundo. Hindi raw mas marami pang giyera ang solusyon sa problema ng mundo, kundi honorable peace kung saan lahat ng partido ang nagkakasundo. Bagamat walang binanggit na bansa, sinabi ng Pangulo na nakakalungkot lang na base sa mga pangyayari sa ibang parte ng mundo, tila meron pang hindi natuto ng aral na ito. Kasama sa okasyon si Japanese Ambassador Endo Kazuya na ginunita ang naging papel ng Japan sa digmaan. Sa higit 83 taon mula ng World War II, minabuti raw ng Japan na sundin ang daan tungo sa kapayapaan at ayaw na ng devastating effects ng giyera. Tinawag niyang unbreakable ang nabuong relasyon ng US, Pilipinas at Japan na sa ngayon ay kasabay na humaharap sa pagtataguyod ng international order, peace at global security sa gitna ng mga anilay unilateral efforts ng ibang bansa na baguhin ang security environment bunga ng pinaigting na relasyon ng Pilipinas, ang mga Japanese raiders, multi-role vessels na pinakikinabangan na ng Pilipinas. Dagdag pa rito ang Reciprocal Access Agreement. Nasunog ang 2 kamalig na ginagamit sa pagpapatuyo ng mga tabako sa barangay Cabcaburaw, Burgos, Ilocos Sur, gabi noong Lunes. Base sa investigasyon ng otoridad, wala noon ang may-ari ng pugon nang mangyari ang insidente. Ayon sa BFP, naiwang may apoy sa pugon sa lugar at napabayaan ng siga o apoy na siyang pinagbulan ng sunog. Umabot ng 40 minuto bago naideklara ang fire out sa sunog. Tinatayang abot sa 200,000 pesos ang danyos. Wala namang nasaktan at nadamay sa insidente. Wala pang pahayag ang may-ari ng kamalig. Muli, kami po sa Bureau of Fire Protection ay nagpapaalala upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Sama-sama po tayo magtulungan upang maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente. Mag-ingat po tayo palagi. Samantala, shredder machine ipinamahagi ng Department of Agriculture sa mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. May isang pangunahing itinatanim ng magsasaka na si Mang Espirition mula sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Sa tuwing natatapos ang anihan, pinapabayaan na lang nila sa bukid ang mga balat at sanga ng mais hanggang sa ito'y mabulok. Kung minsan, ipinamimigay na lang ito na pagkain sa mga alagang baka. Malaking bagay para sa kagaya ni Mang Espirition na isang corn farmer ang ipinamahagi ng Department of Agriculture na biomass shredder. Sa pamamagitan kasi nito, hindi masasayang ang mga sanga at balat ng mais dahil pwede itong maging pataba sa mga halaman. Tapos na-shader, kuha na dyan, huwag nang sunugin. Pag-aabono na. Malaki makatipid ka. Ano, mabunay ka naman. Insa na usar ni Ray Farmer. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng biomass shredder ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management. May mga nauna na silang naipamahagi sa mga farm association sa bayan. Target para mabigyan ang iba pang asosasyon para magamit din ang ganitong uri ng mga teknolohiya. Pagka
pagka na-thread kasi siya ng maayos, mas mapapabilis yung decomposition process niya. Kumpara sa parang hinayaan na lang na nandun na nakaimbak, medyo matagal siyang process. Samantala, tiniyak ng DA na sumasailalim sa training ang magiging operator ng biomass shredder. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Apila ng ilang telco group, huwag munang isabatas ang Konektadong Pinoy Bill dahil may mga kulang pa. Narito ang report. Dapat daw ayusin muna ang mga issue ng ilang grupo ng cable TV telecommunication companies sa Konektadong Pinoy Bill o Senate Bill 2699 bago ito tuluyang isabatas. Yan ang panawagan ng Federation of the International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP. I am appealing to our Congress and Senate and to the Office of the President kung pwede ibito itong Konektadong Pinoy hanggat hindi natin ma-address fully well lahat ng problema na hindi nila naipasok. Ang Konektadong Pinoy o Open Access in Data Transmission Act ay naglalayong magkaroon ng mas maganda, mas mura, mas malawak na access ang mga Pilipino sa internet connection sa pamamagitan ng pagpapadali para sa mga kumpanya na sumali sa telecommunications sector. Certified as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang Konektadong Pinoy Bill na pumasa na sa third and final reading sa Kongreso. Sabi ng FICTAP, sinusuportahan nila ang pagpapaganda ng access ng mga Pilipino sa internet connection. Pero dapat daw ay siguruhin pa ring may pananagutan sa gobyerno ang telecommunications companies. They allow cable TV operators unregulated like that we are having now. Maski sino pwede nang mag-operate ng bus ng internet. In one district area, there are about 25 to 27 cable operators. And you know what's happening? They are killing each other. They are destroying their infrastructure. Sabi ng Protekta Pilipinas, dapat siguruhin ng batas na handa sa cybersecurity ang sinumang kumpanyang papasok sa telecom sector. The concern of many of the industry stakeholders is that the data transmission industry was widely opened such that there are certain segments of the industry that are sensitive in terms of national security. Sang-ayon naman ng NTC o National Telecommunications Commission sa ilang suhestyon ng mga kinatawan ng telecommunications companies. We support the open access bill, but it's just that there are we have to put measures so that it would be difficult if we open the floodgates and then unscrupulous players would go in. I mean, you know, NTC can only do so much, the government can only do so much. It's better if we do it before they enter the market. Nangako ang Department of Information and Communications Technology na kapag naisabatas na ang Konektadong Pinoy Bill ay isasaalang-alang nila ang nabanggit na issue sa paggawa ng implementing rules and regulation. Itong mga concerns na rin ito ay napag-usapan before bago maging maisabatas, not really magka-draft ng law. So itong mga issues na to is not new actually. Napag-usapan na nga before at it's really up to Congress para i-weigh in, and even if ma-i-weigh in naman ng Congress, I'm sure that pagbuo ng implementing rules and regulation para dito sa batas na ito sasang-ala-alang yung mga ganitong concerns. Glam Calicdan, D-Zone, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, isang gabi ng pagpupugay at pagkilala sa obra ng mga Pangasinense filmmakers ang matutunghayan sa Pangasine 2025. Bahagi niyan ang GMA Regional TV. Hatid ang isa sa mga pinakatalentadong Sparkle GMA artist na si E.A. Guzman. Bukas na yan, April 10, Huwebes, 6 p.m. sa Season Auditorium, Lingayen, Pangasinan. See you there, mga kapuso. Pinaigting ng Department of Migrant Workers ang kanilang kampanya kontra sa mga illegal recruiter. Kamakailan ipinasara ng DMW ang isang travel agency sa Barangay Kalulot, City of San Fernando sa Pampanga matapos mapatunayang sangkot ito sa illegal recruitment. Ito na ang ikalawang travel agency, Visa Consultancy at Training Center sa Pampanga na ipinasara ng DMW ngayong taon, habang nasa 9 naman ang naipasara sa buong bansa. Ayon sa DMW, simula pa noong nakaraang taon ay isinailalim na sa surveillance ang naturang travel agency matapos makatanggap ng mga reklamo mula sa mga nabiktima nito. Ilan sa mga ito naantala ang pag-alis matapos na ma-defer ng Bureau of Immigration. Walang kaukulang permit at lisensya mula sa DMW upang mag-hire at mag-recruit ng mga overseas workers ang naturang travel agency. Sa panayam ng GMA Regional TV sa may-ari ng gusali, inuupahan lang sa kanila ang opisina ng travel agency. Iginiit niya na wala silang alam na iligal ang operasyon ng naturang negosyo. Bagamat may mga nakapaskil na permit sa opisina ng travel agency, natuklasang hindi ito rehistrado sa barangay at LGU. Pangatlong lipat na nila ito dito. Meron po tayong complainant at ayon po sa complainant, sila po ay ino-offeran ng isang overseas work sa Bulgaria sa halagang 90,000 to 100,000 ang monthly salary nila. Dalawang magkaangkas sa motorsiklo, patay matapos na pagbabarilin. Tutukan sa report. Bumulagta ang dalawang sakay ng isang motorsiklo matapos pagbabarilin sa bahaging ito ng Barangay Lambakin sa Marilao, Bulacan pasado alas 11 kagabi. Dead on the spot ang mga biktima na nagtamo ng mga tama ng bala ng baril sa katawan. May nakuhang pagkakakilanlan sa 34 anyos na lalaking biktima, habang hindi patukoy ang babae na sa tansya ng mga otoridad ay mahigit 20 anyos. May narinig po kaming sunod-sunod na putok ng baril. Tapos hindi po namin pinansin yun kasi may ginagawa po kaming sasakyan. Biglang may sumisigaw na may bumulagta, sumili po kami. Pero hindi kami basta-basta lumapit kasi baka mamaya nandun pa yung bumaril. Hindi na muna nagpaunlak ng panayam ang Marilao Police habang iniimbestigahan pa ang posibleng motibo sa krimen. Sa inisyal na investigasyon, pauwi na ang mga biktima ng paputukan ng gunman. Halos 5 metro ang layo sa inuupahan nilang bahay. Nakasakay rin sa isang motorsiklo ang salarin na nakasuot ng itim na long sleeves at face mask. Ang barangay naman, limitado lang din ang impormasyong nalalaman kaugnay sa mga biktima. Hindi po namin masyadong kilala yung mga tao na yun dahil sabi po ng mga kapitbahay, 2 linggo pa lang daw po silang nakatira dyan. Kaya hindi po namin malaman kung residente talaga dito yan o saan galing. Nang iproseso ng SOCO, nakuha ang nasa 38 sachet ng umano'y shabu mula sa bulsa ng shorts ng lalaking biktima. May nakita ring baril na nakasukbit sa kanyang bewang. Sa motorsiklo, nakuha ang 2 cellphone at mga drug paraphernalia. Abot sa 9 na basyo ng bala ang na-recover sa pinangyarihan ng pamamaril. Nagkasana ng follow-up operation ng pulisya. Glam Calicdan, D-Zone, 1 North Central Luzon. Mga nagagandahang halaman at bulaklak tampok sa Plants and Garden Exhibit sa Lingayen, Pangasinan. Silipin sa report. Isa ka bang plantito o plantita? Aba, tsak na matatagpuan mo ang happiness sa iba't ibang fruit-bearing trees at ornamental plants.
Masisilayan ng mga ito sa Plant and Garden Exhibit sa Lingayen, Pangasinan na bahagi ng selebrasyon ng Pistay Dayat. Mga naggagandahang bonsai na bougainvillea. May strawberry, mangga at iba pa. Bali, may mga ano po tayo, may mga fruit bearing trees, may mga halaman po na iba-iba po, na mga ano po. Tapos may bawat isang ano po, may mga sumali po sa landscape po. Hindi ito pinalagpas ng plantitong si Wesley. Ito, mga fruit bearing. Yung ornamental, medyo konti lang doon. Yung fruit bearing ang magandang italim. Tampok din sa Plant and Garden Exhibit ang mga obra ng mga kalahok sa landscaping competition. Magtatagal ito hanggang May 4. Kasama si Daryl Peralta, Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Ikaw ba'y matapang? Opo. Ano yung kinakatakutan mo? Wala po, basta kaya pong ng buhay ngayon. May asawa ka? Opo, siya po, kasama ko po. Sabi mo matapang ka. Sabi niya outside di kulambo ka daw. Hindi po. Depende lang po. Takot lang po. So, hindi ka magiting? Magiting po. Sakto lang po. Sakto. Oo. Paano mo na ipapakita yung tapang mo? Laban lang ng pareho, ganun lang. Opo. Kunyari, may kalabang ka, kutsilyo sa'yo, sa kanya barel. Anong gagawin mo? Tatakbo. Paano mo na ipapakita yung katapangan mo? Basta matapang na ako, sir. Paano pag nakakita ka ng multo? Tatakbo ako. Matapang. Oo, totoo. Oo, tigasin ako eh. Oo, gano'ng kakatigas? Lahat akong gumagawa. Paano pag inaway ka ng asawa mo? Siyempre, tigasin tayo eh. Oo, pag sinabing magsaing ka, magsasaing tayo. Tigasain ka pala. Oo, tagisain, tagalaba. Hindi ako matapang eh. Tiklo sa asawa eh. Mas magiting yung asawa mo. 100%. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na sa mga kapuso natin sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.